Tingnan nyo naman kung gaano ka-solid. Ngayong episode ay siguradong mamamangha kayo sa makapigil hiningang scenic view na ating masasaksihan. Meron lang namang itong 360 view na aabot hanggang karagatan ng Batangas Bay. Mga naggagandahang isla na nakapalibot dito, mga matatayog na kabundukan, at malamig na klima at may napagandang city lights sa gabi. Sarap, nakapagpahinga din. Isang bundok na kilala sa tawag na The Pig Spine ang ating susunod na tutuklasin. At nandito na naman tayo sa isang bagong misyon, isang epic na misyon, yung tinatawag nilang Ultimate Camping Experience. Magandang araw mga master! Grabe, lamig dito sa Tagaytay, ano? Dito na tayo nagsimula mag-vlog dito sa paglagpas ng Sky Ranch. Kasi madaling araw tayo umalis since na wala rin naman tayo makikita. Mas pinili ko na dito sa medyo magandang scenery yung ating makukunang video, ano? Grabe, lamig dito sa Tagaytay. Sinisipon na naman ako. Tapos ang pupuntahan nating campsite sa araw na to, ano, ang Mount Gulugod sa Batangas. Yes sir, maganda ang camping spot natin sa araw na to. At kung nakaraan is chill camp tayo, ngayon is medyo challenging ang ating spot dahil doon tayo mismo magpipitch ng tent sa tuktok ng Mount Gulugod. Siyempre para maganda ang ating scenery, yun naman talaga yung pinunta natin eh. Ang ano lang, kailangan natin hakutin yung mga gamit natin papuntang taas. At hindi tayo nag-iisa sa lakad na to, ano. Kasama natin ang ating isa sa member ng Tarakan PH, ang Irogs Adventure, si Ma'am si Iris at saka si Papa Ian, ano? Yes sir! At syempre, dating mga mountaineers yan, nagkaintindihan kami na dito sa Gulugod kami magkakamp. Actually, ano to? Ayaw to ni Papa Ian. So, sumabit lang tayo sa camping nila, ano. Since na maganda naman yung camping spot, is hindi natin to palalagpasin. Papalagan natin to kahit malayo sa atin, ano. Bali, simula Montalban papuntang Mount Gulugod is meron tayong 170 kilometers. Yun kasi kaya lumayo, pinili ko dito tayo dadaan sa Jokno Highway para madaanan natin yung Fantasy World, tapos doon yung may pinakamagandang scenic view papuntang Mount Gulugod. Kaya kahit medyo napalayo tayo is okay lang. At isa mapapakita ko sa inyo yung mga magandang view, scenic view na ating madadaanan, ano. So samahan nyo muli si Disney Princess sa panibagong istorya ng ating pagmumoto camping. Yun, no? So update ko kayo mamaya pag maganda na yung makikita natin mga tanawin. At ayun, no, nag-uumpisa na ng mga kumapal yung pag dito sa Tagaytay. Nagsisiro visibility na naman. So tara! Let's go! Wait. Naligaw tayo ulit. Dito pala tayo, ano, kakanan. Ayan, no, paglagpas nyo ng arko ng Nasugbo.
Mali na naman si Akla. Dito pala, lili ko. Until the cops would come. Yeah, it was a Wilkins, wild and free. Summer breeze blowing through the trees. Now she's a bogart with her boys in tow. Still cracks a joke like years ago. Takes a long, long time. Wala ka. To grow an old friend like her again. Sa pagkakatanda ko, ito yung pa-black hole to eh. Kung alam nyo, sa mga bikers, sikat yun sa amin kasi yun yung isa sa pinaka mahirap na matarik na ahon dito sa Tagaytay, ano? Yun yung mga kasama sa mga china-challenge ng mga biker. Simula galing ka dun sa baba, sa may Laurel, paahunin mo pa akyat ng Tagaytay. Ito kaya yun. Ang tagal ko na kasing hindi nakadaan dito. Sana tama tong tinuturo sa atin ni Google. Nakailang na tayo. Nakadalawang mali na. Kaya ang haba na ng oras ng travel time natin. Dito pa lang, ang ganda na ng scenery na nakikita natin. Dito tanaw mo yung Taal Lake. Tas dito naman sa kabilang side is kabundukan. Medyo matraffic lang, no? Ginagawa yung yung kalsada. Erin was a Wilkins, that's still true. She's got her boys and a whole new view. But when the sun drops, wow, ganda ng scenery. Two-way lang yung kalsada dito, ano? Pero maganda naman, ispaltado. Ayan, oh. Kaya napakasarap dumaan dito sa way nating tinatahak, ano? Bukod sa napakaganda ng view, maganda yung kalsada kahit two-way lang. So, huminto lang tayo saglit at eto yung fantasy world. Ayan, no? Hindi pala ito yung black hole na sinasabi ko. Sa kabila pala yun. Picture tayo. Tawid tayo. Fantasy world. Doon yung papasok pababa. So, hindi na tayo pupunta doon at tagahol tayo sa oras. Palipad lang tayo ng onte. Pansin ko lang dito, ano, bukod sa napakaganda ng kalsada, ang linis tingnan. Although na may mga kabahayan, no? Ayan. Wala kang makikita mga basu-basura na mga plastic, pinagkainan na nakakalat. Ang galing, nakaka good vibes lang dumaan dito, ano. Parang probinsya vibes talaga. Ayun, oh, linis. Oh, wala kang nakikitang basura, ano. May meron lang yung mga dahon-dahon lang nagaling puno, pero ang linis. Dito na tayo kakaliwa papuntang Lemery, Batangas. Malalaki ng truck. Nung nakarang pumunta tayo ng Lobo, Batangas, is dito tayo dumaan. Ito yung kalsada. Mas malapit pala dito sa may Jokno. Ngayon ko lang nalaman. So, sa mga susunod, pag mag-Batangas area tayo, is dyan na tayo dumaan. Bukod sa napakaganda ng scenic view na makikita nyo, isa maganda yung kalsada, is medyo mababawasan yung travel time nyo, ano. Namili lang tayo ng ating kulang, ano, sa ating babaunin. Ang daming karni ng baka dito. Tingin ko mura, tapos may mga naka-ready na yung mga tapa something. Kaso, inaalala ko, since na nasa tuktok tayo ng bundok, is pahirapan ng tubig. Kaya yung niready kong lulutuin,
is yung hindi na kailangan hugasan, yung tipong ilalagay mo na lang sa ano, lutuan, tapos ready to cook na. At dahil favorite natin yung binibili natin sa dali, so yun na lang ulit yung lulutuin natin. Maganda talaga yung aalis ka na kumpleto na, no? Kasi nakakabagal ng oras yung ano, yung hihinto ka, maghahanap ka ng palengke, pamilihan. Isa yun sa nakapagpabagal sa biyahe. So, goods na tayo. Kumpleto na tayo. Tutuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. At alas 8 na. Medyo mainit-init na yung araw. Nandito na tayo sa Bawan, Batangas. At meron na lang tayong 19 kilometers, ano. Hanap lang siguro tayo ng ano, ng makakainan para ang lulutuin natin sa pagdating sa campsite is yung panggabihan na lang. Hindi na tayo magagahol sa oras. Grabe, laki ng mga tangke ng ano ba yun? Tangke ng mga gasolinahan. Medyo mabagal lang yung takbo nyo rito pagdating sa part na to kasi ang daming mga malalaking truck na makakasabay nyo. Ayan o. Gawa nga ng ano, parang industrial yata tong parte na to. Ayan o. Mga warehouse, simbakan yata yun ng mga langis eh. Lalo na pag pumunta kayo ng Monte Maria, may part doon na para kang dumaan ng Middle East, yung mga imbakan nila ng mga langis. Parang ganun yung ambience. Tapos, kabahayan na ulit. I love San Francisco. Ayan o. Paahon na rin pala itong ano, kalsada. Unti-unti na tayong ano, umaahon ng ano, paakyat bahagya, no? Oh, kurbada, malalim. Wow, paahon na. Welcome to Mabini. Kakaliwa tayo dito. Tama ba tong kaliwaan? Dito ba? Kakaliwa? Oo nga, dito. Bayan na pala to ng Mabini, Batangas. Ayan, ito siguro yung pinaka ano nila, bayan. Mabini Plaza. Ayan o. Ribulto ni Apolinario Mabini nga. Simbahan. Meron lang ganito kayong madadaanan, no? Galing ilog siguro yan, papuntang dagat. Tapos, kabahayan na. Tapos ito na yung Batangas Bay sa bandang kaliwa natin. Maya-maya may madadaanan tayong magandang coastal road doon. Hindi naman siya ganong kahabaan, maiksi lang, pero tambayan natin at doon na siguro tayo maghanap ng ano, karinderya. Sana meron. Kain muna tayo. May nakita akong kainan dito kila ate na maganda yung view. Te, isa nga dito, te. Ay, okay. Ganda ng ano dito kay ate, oh. Gilid ng dagat. Coastal. May ano lang, may mga basura lang. Siguro inaanod ko ng alon. Yan na, oh. Mabato yung dagat dito. Siguro dun pa tayo. So, chibog muna tayo. Here was a Wilkins from Port Lambton town, could make the whole room spin around. Coffee in hand and a joke to burn. We learned more laughing than we'd ever learned. Welcome to Barangay ano to? Malimatok. Barangay Malimatok. Ito na yon. Ito na. Ito na yung magandang scenic view. Ayan, daming humihinto. Hintuan din natin para makapag palipad ng drone. Mukhang mahangin.
Ayan, tanaw muna dito yung Monte Maria, yung statue, tapos itong side Isla Verde to. Sa likod niyan isa isla ng Mindoro. Mga napuntahan na natin yan gamit yung bisikleta natin, ano. Sabi ko nga sa inyo, mas marami pa yung napuntahan nating lugar sa pagbabike sa pagmumotor. Tapos dito, alam ko nandito yung Marinduque. Nalup na rin natin yon. Ganda, ganda sa side na to. Ayan, si sir nagka-casting. Dami na siguro huli ni sir. Ito na yung paahon na parte papuntang Gulugod Baboy. Bakit kaya tinawag na Gulugod Baboy? Maiksi lang yung ano. Ayan, oh. Grabe ng ano dito, Tarek. Makurba na dalawang linya lang na medyo maiksi. Kaya ingat-ingat sa overtake kasi malamang yung lulusong kakain niya ng linya para hindi ma-overshoot. Tulad dito. Ay, salamat po. Ayun, mabait talaga yung lokal dito. Sila na yung bibigay ng signal para mag-overtake ka kasi alam naman nila na mabagal yung takbo nila. Galing. Eto, ahon. Solid din pala itong Gulugod Baboy kung ibabike. Talagang laspagan talaga to. Ayan, oh. Wow. Ayan, oh. Grabe. Parang zigzag. Tapos dito na tayo kakaliwa. Ayan, tingnan sa mapa. Diretso tayo dito. Babalik tayo ng bayan. Parang ilulup mo lang siya. So, kakanan tayo dito. Tamang sinabi ni ate. At natanong ko kanina kay ate kung what if dyan tayo dadaan pa uwi. Kung ano yung madadaanan. Sabi naman ni ate sa mga resort lang. Pero titingnan pa rin natin bukas. Depende sa oras. At pag maaga-aga tayo makapag-pack up, mas maaga-aga tayong malaki allowance natin para makapaglibot-libot pa. Grabe, ang ganda naman ng view ng mga kabahayan dito, overlooking. Parang napakasarap dito magnilay-nilay kung dito yung bahay mo tapos magkakape ka tapos pagmamasdan mo yung sunset. Sheesh. Pero pwede magtanong, pag Gulugod Baboy, mas mahirap ba din daan dito kaysa doon? Mas magaan dito. Ayun. Thank you, sir. So, tinanong ko kay sir kasi dalawa yung daan doon, tsaka dito. Ang sabi naman ni sir isa Malulwan. Baka may ibig sabihin mas banayan. Wow, tanaw na natin dito yung bayan ng Mabini. Tapos kakanan dito. Kaya may nakalagay naman to Sitio Bulihan tsaka Mount Gulugod Baboy. Tingnan nyo sa taas. Kaya pala malamig na kasi may pag na rin dito. Oops, nakagulat ng aso. Hello po. Ayan, oh. Di ko alam pag kung ulap pero malamig malamang fog. Matarik talaga. Paano to? Beautech? Ito, Beautech, oh. Hinto natin. Ayun. Kaso wala na tayong makita.
drank some, said the Oh. Let's go na ulit. Ahon na tayo. Habang may clearing pa. Maya-maya, di na naman natin makikita yung daan. Nakikita ko na yung taas. Ayun na yata yun. Let's go! Hop! Lusong. Lulusong pa. Okay. Malayo nga. Malayo yung pagitan ng dalawang peak. Oops. Dito medyo lumubog yung kalsada. Doble ingat lang. Dito. Mukhang palubog na tong ano dito. Ang delikado na. Madulas pa yung ano. Dito pag dadaan kayo, guminta kayo hanggat maaari. Pero syempre titingnan nyo pa rin kung may kasalubong kayo. Kasi malumot yung magkabilang gilid na kalsada. Siguro gawa nga ng laging nababasa. Kasi laging maulap dito. Camping parking. Sa taas. Tapos pay parking motor 20. Tingnan natin baka ito yung pwesto nila Erogs. Baka ito. Yan flat din siya. Pero mas maganda dito tingin ko sa taas. Siyempre nandito na tayo, doon na tayo sa pinakamataas. Mukhang malayo yung i-scout nating area dito. Nandun yung kabilang peak, tapos nandito yung isa. Sobrang layo ng pagitan. Mapapagod dito si Akla kakaikot kung saan yung mas magandang spot. Yun, sabi ni Kuya Tony, 5 minutes lang to, Kuya. 5 minutes lang yung lakaran pataas. Sanay naman tayo mag-hike, pero ang problema, wala tayong ensayo, ilang buwan tayong natenga. At may bubuhatin tayong karga, siguro mga 30 to 40 kilos yun. Tara, akyat dun. Akyat. Pwede. Sabi ni Kuya, isa lang yung bayad dito. Is mapupuntahan mo na to. Pati yun, pati dyan. Ang magkakaiba lang yung parking ng motor kung saan ka magpa-park. Yun yung iba-iba yung bayad. Ganda talaga ng ganda ng isla na yan. Ang problema natin dito ngayon pag umaraw, mabibilag tayo. Wow, ganda grabe, kitang kita yung kulay blong karagatan. Wait, tara na, ang daming aso dito. Ang dami mong bantay, pero tingin ko mas mataas doon. Ayun, may pumunta na. Eto na yun. Ganda. Woo! Solid din kahit saan ka tumingin, background mo dagat, dito karagatan, tapos may puting buhangin. Di ko alam po anong lugar na yan. Dito dagat din. Pagdating dito, dagat pa rin. Mukhang mahirapan tayo dito mamili ng spot kasi halos lahat sila magaganda. So hanapin pa natin yung pinaka the best spot talaga. Meron din doon sa baba. Okay sana dito kung makakaabot yung motor,
Ayun oh. Ganda rin dun, master. Solid din. Saan natin yung pinakadulo? Nakakamiss tumakbo. Okay, ganda dito. Pwede ka pang bumaba dun sa pinakababa kung nakukulangan ka pa. Kung may energy ka pa. Dito medyo basa na yung lupa at madulas. Tingin ko rito pag umulan, madulas dito. Oh, may upuan pa. Grabe, ang ganda ng grassland. Para kang nasa nasa Batanes. Tingnan nyo naman kung gaano ka solid. Jeez. Pwede ka pa pumunta doon. Babayin pa natin sa pinakababa. Wow. Oo nga, may daan pa. Malayo pa ba? Abot ka pa doon. Mukhang malayo na yung narating natin. Mukhang negat na dito kung maghahakot ka pa ng gamit mo. Laspag ka na dito. Pero hindi pa to yung pinakamataas. Nandun pala sa kabila. Yun yung mataas na part. Siguro yun yung pinaka-peak na highest peak ng Mount Gulugud Baboy. Ito talaga ang pinaka malapit sa atin na mataas na parte, tapos maiksi lang yung paghahakutan mo unless dun ka pumesto. Ayan, no? Tingin ko dun pumesto sila Irogs. Kaso pag nandun ka is hindi mo gaano natatanaw ng tulad ng pwesto natin yung 360 view. Dito medyo may hirap-hirap dito pag maghahakot kayo ng gamit. Kasi hindi katulad doon sa unang inakyat natin, isa naka-elevate, kumbaga sinadya yung naapakan mo. Ito pala, kaya Mount Gulugod eh, parang batok ng ng baboy. Jeez! Grabe guys. Solid, napaka-solid. Ayan, no? Woohoo! Doon tayo kanina galing, ayan, no? Kabilang bundok, tapos dito na naman tayo lilipat. Kahit mainit, okay lang. Quality naman yung scenic view na ating nakikita, no? Dito sa kabila. Woohoo! Quality na naman ang ating camping spot today. Tuwan-tuwa na naman si Akla. Konti na lang, nasa summit na tayo. Wow. Woohoo! Wala na akong masabi kundi maganda siya. Ano guys, 360. Yung pala yung part na nakikita ko, ayan, na pwede iakyat yung motor, na pwede kang may onting mga shade ng puno, pwede kang magtago. Ayan pala yun. Pero syempre ito yung pinakamagandang
view. Tsaka yung pinuntahan natin dun sa kabilang bundok, yun naman yung may pinakamaraming camping spot o flat na spot na marami na kung saan pwede kayo pumesto mag-set up ng tent. Dito kasi ito lang, itong portion tsaka doon. Dalawa. Pero ito siguro kasya to ng siguro mga kung dikit-dikit kayo, mga 10 tent. Wala nga lang kasamang tarp kasi hindi ka naman makakapag-tarp dito sa ganito kalakas na hangin. Hassle din mag-setup. Tapos puntahan din natin yun para just in case na pupunta kayo dito, may idea na kayo kung saan kayo pupesto. Kasi tulad ng ginawa ko, mapapagod ka talaga kaka-scout ng lugar. Kumbaga, syempre, hanapin mo rin yung pinaka the best spot, the best view. Kasi kung pupunta ka rin lang naman dito, piliin mo na yung pinaka the best, di ba? Nagpagod na tayo eh. Woohoo! Sarap talaga tumakbo! Let's go! Tapos, ang downside lang dito, kung dito kayo pepesto sa summit is, malayo ang CR. Malayo ang paghahakutan nyo. Pero may nakita tayong isang CR. Check natin kung may tubig or kung may bowl. Mukhang hindi nga eh. Wala. Basurahan na lang siya. So, negative kayo sa CR. Kailangan nyo pang bumaba doon sa pinagbilhan natin ng Mountain Dew. So, baba na tayo at na-scout naman natin. Alam na natin kung saan tayo pupesto. Let's go! Dumating natin mga kasama. Si Papa Irogs, Ian ng Irogs Adventure. Tsaka si Ma'am Shi, Iris. Let's go! Bali, plano talaga nila to. Sumabit lang tayo. At syempre, para sa kami mountaineer, tumpak yung mga idea namin na dyan kayo mag-setup. Hindi kami papayag na hindi tayo makapagano dyan. Although, maghahakot kami ng sandamukan na gamit. Tingnan nyo naman yung hakutin. Ang dami. Tayo, ito lang. Pero, around to, 30 kilos pataas. Kasi mabigat, kinompak ko na. Porter yan. Porter girl. May naman tong may pwede mo tong gawing backpack kasi tinatamad na ako eh. Mas feel ko yung ganito. Diretsuhan na. Cargador si Akla. Dito na tayo papesto, dito tayo mag-pitch ng tent. Bali hindi to yung summit sa Mount Gulugud Baboy Nandito yung summit pero mas pinili natin dito kasi ito yung pinaka sa akin lang pinaka magandang view. Bukod sa malapit, ito yung background mo yan yung Tingloy Island. Tapos ito lang yung dala nating gamit ngayon. Lahat ng camping gears natin nagkasya dito sa ating overlander bag 48 liters by Lone Rider. Grabe, nakakatakot magpalipad ng drone. So try natin magpalipad kaso sobrang lakas ng hangin. Kinokontra niya yung navigate natin kaya pinababa ko na agad kaysa mag-fly away na naman yung natin gadget. Tapos na. Just in case lumakas pa, pwede pa natin tong i-deploy yung mga guideline para dagdag tibay. Pero tingin ko, kahit wala na to, kayang-kaya nyo na yan. Pasok natin sa loob yung ating mga... Dito na siguro to. Sa wakas, tapos na tayo mag-setup. Alas 4 pa lang, pero madilim na. Ayan, white background na tayo, tapos umaambon pa, bugso-bugso yung ambon. So sayang at hindi sa atin nakisama yung sunset Perfect sana tong position natin dito para sa sunset. Hindi tayo binayaan ng magandang araw ngayon Magandang paglubog ng araw.
all goods na tayo. Ito na yung setup natin. Mabilisan lang. Tapos sila Papa Irog siya kasi Ma'am si Irish is tapos na rin. Then meron lang tayong i-unbox na panibagong nagtiwala sa atin na panibagong sponsor. Iyayabang ko lang sa inyo ano. Bali, pinadalhan tayo ni Bialetti Philippines ng Mocha Pot. Perfect ito dahil mahilig tayo sa kape ano. So, i-unbox lang natin kung anong laman nito sa loob. Ngayon ko pa lang siya nabuksan simula nang natanggap ko. By the way, maraming salamat sa mga boss natin sa Bialetti Philippines sa pagtitiwala sa ating ginagawang moto camping adventure. So, unbox natin kung ano yung laman ng box. Box pa lang, halatang premium na. By the way, ito si Bialetti Philippines is nag-origin siya Italy talaga. So nagkaroon lang dito ng branch, yun yung Bialetti Philippines. So yung laman, may kasama ng brewed coffee, ayan Perfecto Mocha Pot. Then wow, ang ganda. Tabi natin tong box. Ito na ang kanyang Mocha Pot. Si Bialetti palang naka-imbento. Sila ang pinakaunang gumawa ng Mocha Pot. Ayon sa ating research ano. Ang ganda Tapos may nakalagay na Mocha Espresso made by Italy. Made in Italy. Talagang Italy talaga siya. At saka tingnan nyo naman yung kanyang premium na premium. So check natin kung ano yung mga nasa loob. Buksan natin, nakalikutin natin. Ito yung pinaka ibabaw niya. Then dito siguro nilalagay yung yung coffee. So first time ko magkaroon nito, aralin pa natin kung paano gamitin. Then ito na yan, dito siguro nilalagay yung tubig. Then may labasan ng ng pressure ng kung just in case na mainit sobra, siguro dito lalabas. So try natin kung paano gamitin. Pantayin lang natin. Okay na yan. Lagyan lang natin ng mainit na tubig kasi yun yung orientation niya and dahan-dahanin natin itong ilalak. Gamit kayo ng basahan kasi medyo mainit pag ilalak nyo. Alas 6 na ng gabi tapos ganito yung ambience natin dito may konting mga ilaw sa baba yung mga kabahayan, tapos yun naman doon yung mga bandang bawan, yan yung ilaw nila Then ang challenge pala dito sa tuktok mag-camp is ang hangin, ang hirap mag-set up. Tapos sa pagluluto naman kailangan nyo ng magandang yung windbreaker. Tayo sana hindi mahilaw yung sinaing natin, nakapagsaing na tayo. Tapos yung lulutuin natin mabilisan lang, walang kamatayang sisig ni Dali, sisig pa rin. Tapos lumpiang Shanghai ni Dali. Tapos sila Ma'am Shi Irog, yun yung setup nila. Nagluluto na rin sila. Luto na siguro tayo para mahababa yung oras natin ng siesta time. Ang unang lulutuin natin is ito, lumpiang Shanghai ni Dali. Ito, mura lang to, around 60 pesos. Tapos mabilis ang luto. Eksaktong-eksakto para sa mga ganitong akyatin. Yung hindi ka na maaabala pa, yung hindi mo na kailangan hugasan, pipirtuhin mo na lang is okay na. 10 piraso, pwede na. Not bad na. Kulang sa mantika. Ang susunod natin, itong sisig Dito na rin natin lulutuin yung pinaganuhan natin, pinagprituhan. Labo-labo na yun. Tapos syempre yung mga basura natin na tulad nito, kailangan natin ibaba. Kung ano yung inakyat natin dito, yun din yung ibababa natin. Tapos lagyan natin ng 2 itlog. Ayan.
Okay na to. Yan na oh. Grabe no, ganda. Sarap pa ng hangin. Nakaka-relax. Sarap, nakapagpahinga din. Grabe yung city light dito rin, no? Maganda rin, ano? Bukas, maghahanap pa tayo ng Segway. Siguro maghahanap tayo ng maliliguan na dagat. Pack up tayo ng maaga-aga. Then, hindi pa namin alam kung saan, syempre. Kasi hindi kami nagplano talaga. Biglaan lang to. Para mag-pray tayo. Ma'am, ilid mo na yung prayer. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this time, Lord. Thank you for beautiful weather. Salamat po, nilimpinggan niyo po kami. Salamat sa pagkakataong ito na magkasama-sama kami, especially dito naman, Lord God. Thank you for your grace sa dating namin today, and we pray for the food. Bless the food we're going to eat. It will nourish us until our next meal. Thank you again, Lord God, and bigyan niyo kami ng magandang weather tomorrow as we go home, and keep us always safe, Lord God. Salamat muli sa gabing ito at sa araw na ito sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kain na. Thank you, Lord. Girl, kunin mo yung lumpia, girl. Oh. Cheers, Mami. Girl, tara na. Gatos na lang sa'yo. Right, pahinga na tayo. Alas 12 na. At sobrang lamig at hindi tayo nakapagdala ng jacket. Yun yung isa sa pagkakamali ko. So bukas na lang sana biyaan tayo ng magandang sunrise. So tara. Turns red, the ground shakes low. Shadows rise where the cold winds blow. A clash of steel, a cry of pain. The battle roars through the pouring rain. Grabe mga master. Tingnan nyo naman yung nangyari sa drone ko pagbaba. Basang-basa, galing taas yan ha. Ganun kalamig yung weather dito sa tuktok. Kaya nakakatakot magpalipad bukod sa malakas yung hangin. Nung nababasa yung drone mo sa lamig sa taas. Grabe mga master. Mag-aalas 10 na. Pero tingnan nyo naman yung weather. Sobrang lamig. Sinisipon na tayo. Kahapon yung pinoproblema natin isa pagdating ng umaga isa iniisip ko baka sobrang init. Mag-umaga tayo magising. Pero tingnan nyo naman, kabaliktaran yung nangyari. Grabe. Trigger na yung sinus natin sa lamig. At ito pala yung gamit natin, EDV Vylon Rider. Tingnan nyo naman, wala siyang problema. Malakas yung hangin, malakas yung ulan. Yan o. Kahit saan mo talaga siya isabak sa high ground. Tingnan nyo naman, halos di nagbabago yung kung gaano kalakas yung hangin kahapon is ganito pa rin ngayon. So kapi na tayo wala rin naman tayong makita background. Kanina pinaliparan natin ng drone is kita nyo naman yung mga kaulapan is hindi nawawala. Tapos wala rin chance na magka sea of cloud kasi nga malakas yung hangin. Kumbaga yung hangin yung cloud ano lang siya, tuloy-tuloy na dumadaan. Ang daming umaakyat dito kahit hating gabi, tapos ngayon ang dami nang pumanik sa taas para makita yung ganitong view.
So dito, kahit na mag-akyat panaog ka, hindi ka mapapagod eh. Sobrang lamig ng temperatura, kaya okay lang eh. Pabalik-balik ka dun sa panghugasan, magsi-CR. Huwag lang ulan, syempre, mababasa ka nun. Nakakamiss mag-hike tuloy. Ito pala, yung Gulugod Baboy, isa naririnig ko to dati, yung mga pag mag-uumpisa ka mag-hike, yung parang tawag nun minor hike, pang beginner ba. Nagulat na lang ako ngayon sa ito na, campsite na, pero may mga mangilang-ilang pa rin naman na pupunta. Ang kagandahan dito, mga master, pwede yung mga bata, kaya-kaya ng mga bata may enjoy. Tapos pagbaba nyo lang dyan, may option kayong maligo sa mga dagat. Kaya marami kang segway na mapupuntahan. Just in case gusto mo pa ng ibang lugar. Pasal tayo doon kila Mamshi, mukhang gising na. Girl, good morning. Hindi kayo makita. Ano siya nagising? Umaga, sarap ng tulog niya, lamig eh. Di ba, ano na kami, madaling araw, kumakain pa rin kami. Kumain ba kami? Oh, buti kang tindi nyo. Ano na Kasi kami panggabi natulog? kami. Panggabi kami. Di ba? Oo. Marami kahit dito, ayan oh. Doon tayo galing sa taas. Malamig pala talaga dito, no? Kahit sabihin open sa taas, walang mga puno-puno. Pero ayan oh. Di mo rin pala kailangan mag-alala kung maiinitan ka sa umaga. Siguro mga bandang alauna na siguro mga ganyan. Yan, ramdam mo na yung init yan siguro kasi gitna na yung araw eh. Pero ngayon, yun oh. Alas 10 ng umaga pero ganun pa rin yung vibes. Yan, wala nga lang tao. Morning po, kuya. Hugas muna tayo. Ito yung CR nila oh. So, almusal na tayo. Ito lang ating mabilis ang almusal. Noodles na may egg, tapos binigyan tayo nila irugs ng sausage. Ayan o, Amor. Solid to. Lagay natin dyan. Cheese. Napaka solid. Tapos ayan yung habang kumakain tayo, pagmamasdan natin yung napakagandang view, ano. Sulit talaga yung paghahanap natin ng mga magandang camping spot, ano. Although malayo, pero di ba? Tingnan nyo naman. Quality na naman si Akla. So kain. Sanin natin itlog. Sarap. So nag-break up tayo bago pa uminit yung panahon. Tapos importante pag aalis kayo sa isang lugar or isang campsite, maparo o mapa campsite man yan, isa linggo dapat niligpit na natin yung mga basura at yung mga nakita natin. All good na tayo. Tapos ipakita ko lang sa inyo ng Pacquiao yung view dito sa kabila. Tapos sila Ma'am Shiiru isa nag-aano na sila, nagdadahan-dahan na rin. Break time na, girl. Masayang part. Pinakamasaya sa kanila yun. Ang daming gamit. Ano pa yan? Light pack pa sila. Angas talaga ng moto tent ni Lone Rider. Kahit sa high ground, biro mo sa laki niyan, palag pa rin. Kasya pa dyan yung motor kung magpapark ka. Sa next stop, yun yung gagamitin natin na yung EDP. Tapos ang dami mga kayo. Makikita yung view. At may clearing. Nakita nyo naman yung kahapon, yung first day natin. Daming bracket. Bro, paalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa pag-aya, pag-imbita. Napaka-solid ng spot natin, Irogs Adventure. Mamshi, thank you. Salamat at medyo madugo pa yung kanila.
Ang dami. Nag-offer naman si kuya. Alright, bago tayo tuluyang umalis dito sa Mount Gulugod, ibigay ko lang sa inyo mga konting information. Ang binayaran natin dito sa entrance is 150 per head. Pwede ka na dyan kahit sang bundok dyan pumunta. Yun na yung babayaran mo. Tapos sa parking isa 150 rin, overnight bali 300. Then ang masasuggest ko sa inyo isa dito na kayo mag-park kila Kuya Joel kasi safe. Kasi secured siya ng CCTV. Then ayan, malilim, may talisay, pwede doon, maluwag yung parking nila. Tapos ang mga pwede niyong bilhin dito, tubig. Unang-una may tubig Kung nakamotor kayo, huwag na kayo magdala kasi mura naman yung isang water can, yung kulay blue isa 100 pesos. Mura na yun kumpara sa ibang campsite na partida pa isa akyatin dito, pero hindi ganun kamahal yung tubig. Tapos may mga dilata, alak, yelo, meron dito itlog, yung mga basic na pangailangan nyo. Siguro, ang kailangan nyo na lang dalhin kung mga karni-karni, ganyan, yun lang naman. Tuloy na tayo sa pababa. Then, check pa natin kung may mga magandang lugar pa tayo na pupuntahan at madadaanan. So, sila Ma'am Shirog nandun pa sila, since na malapit lang naman sila dito, is mamaya pa yan sila mag-chill pa. Tayo mauna na at malayo pa tayo. Meron tayong 6 na oras na travel time. Pero siguro mas magiging mabilis to kasi ilan-ilan na lang yung palipad natin ng drone, yung mga magandang lugar na lang talaga. Tsaka check na rin natin kung saan tayo dadalhin ng adventure natin today. So tara, samahan nyo na naman si Akla. Let's go! Summer breeze blowing through the trees. Now she's a bogart with her boys in tow. Still cracks a joke like years ago. Takes a long